Good day. Short review lang tayo ng ating BYD Seagull. We just got this mini EV yesterday. First impression, okay siya, maganda because of the EV. The feels are the same as an ordinary car. Yung torque nandun. So maganda yung kanyang leather steering wheel with some stitches here. So may plastic pa siya. Cruise control, mga settings. Tapos ito yung control nung sikat na BYD instrument infotainment. Kapag pinindot mo siya, so magtitis yung infotainment. So basically, just make sure na kapag twist kayo ng iyong instrument or infotainment is wala dapat obstruction. The same way, pwede mo rin siyang pindutin dito. Medyo maliwanag lang yung ating settings. So pwede naman siyang i-adjust yung brightness. Although hindi pa ako masyadong familiar doon sa specific settings. Like for example, ayan, makikita dyan yung energy. Okay, so makikita mo yung battery. Percentage. Then kung gusto mong regenerative braking, kung standard or high, smart charging, energy consumption, pwede mo rin screen off kung naliliwanagan ka. Okay? So pwede siya mag-off. Pero yung settings ko kasi pag in-off ko yung screen, makikita rin lang. So marami pa siya. Although doon lang ako nagtataka, no. Meron siyang cellular data. So meron siyang signal. Hindi ko lang alam kung saan nakasalpak yung kanyang SIM card. Although inform nyo na lang ako kung saan. Kung paano syempre ito loadan just in case na mayroong over the air na update sa firmware. Dito mo makikita yung navigation, Spotify, radio. Meron siyang BYD assistant, so pwede ka magsalita. Hey BYD, turn off the aircon. So namatay yung aircon. Hey BYD, turn on the aircon. So yan, nagbukas na yung aircon. So maganda siya. In so far as technology, meron siya mga vehicle image. So hindi ko pa familiar to. Although wala siya kasing 360, no? So hindi siya maiikot na gano'n. Similar to other much high-end na EV. Meron siya mga utilities, tools, album, Apple CarPlay, Android Auto. Ang meron din siya mga utilities like file manager and so on. So data monitor. Hindi ko pa masyadong walang nakalagay. Ayun, no? Data available. Tapos meron din siyang YouTube. Hindi ko lang alam kung pag mag-YouTube ka dito. Although may nakalagay siya, the app is available only when Wi-Fi is connected. So basically, hindi ko lang alam kung dahil ba may cellular data siya. So hindi pa natin alam yan. Sa specifics lang muna yan. Pero tsaka na natin meron din siyang Waze. Okay. So hindi mo na kailangan munang
Pero yun nga may data siya kasi. For example, punta ka ng Quezon City, okay? So, tingnan na natin kung available siya kasi sa navigation, siya tumatakbo eh. So, ayan there was a problem. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa internet yan o wala nga talagang connect sa internet. Pero doon sa navigation kasi, okay, wala siyang problema. Okay, pag clinic mo yung navigation, yan katulad niya kanina. Pag tinype mo yung, siyempre, yung sa office, pag tinype ko, yan. Pag in-start ko yan, pwede na siya. So, wala siyang, hindi siya katulad ng Waze na nag-error. At anyway, doon mo tayo sa ibang features. Control ng radio, microphone kung gusto mong kausapin si BYD. Yung dito naman sa instrument cluster din dito sa harap. So, nandyan yung kilowatt na consumption, yung speed. Tapos makikita mo kung naka-park or anong mode and naka-electronic parking. Andito rin yung ating range and the battery, of course. So, dito yung lever ng reverse drive. Although yung neutral, hindi ako masyadong particular kasi hindi siya man-neutral eh. So, either drive lang and reverse. So, pag reverse, syempre, lilitaw na kagad yung ating camera. Pero kung gusto mo kasi nang i-park siya o ihinto, pindutin mo lang tong electronic parking. Kung naka-electronic parking na siya. This is the mode. Eco, Sports, and Normal. Ito yung pag slippery or snowy daw eh. So, ito doon sa mga assistance sa driving. Ayan, meron pala yung automatic parking. So, most likely, meron siya lumilitaw, no? So, automatic parking, pero lumilitaw siya doon. Automatic parking cannot be entered. It is available when the door is closed, the seatbelt is fastened, and the OK light is on. So, hindi ko pa alam yan kung available yung automatic parking. Nandito yung hazard light. Ito kasi sa aircon. Ito yung yung fan ng aircon. If you want to... Actually, ito rin yung nag-on din pala. Once na in-on mo yan, so nag-on na aircon. Ito yung sa fog lamps and ito sa volume. Pag tinanong yung volume. Plastic airbags available. Inside airbags. So, dito meron din siyang airbags. Pati sa side. Okay. Ilaw. Meron siya dito. Soft touch lang siya. Medyo may plastic pa, hindi pa siya natatanggal. Meron siyang wireless charging dito and 2 cup holders. Soft material to. Nandito na kulay asul. Soft material. Ito hard plastic. The same way do sa gilid. Soft material, may stitching. Plastic. Yung kanyang upuan do, yun lang, medyo pasensya nyo na lang, medyo makalat. Upuan is maganda kasi okay. Yan. So malambot. Meron din siyang sa likod is mas maluwag siya ng konti. Hindi kasi ko sa mini EV na 2 o 4-seater din. Pero ito medyo mas maluwag ng konti. Although sayang kung nilaparan pa nila. Meron din seat belts. Ang kagandahan kasi dito, syempre may trunk. And dito sa likod,
Wala naman siyang, meron lang siyang lalaganan dito for cup holder. Wala akong napapansin na USB charging. And dito sa harap naman, aside from the wireless charging, ang issue lang dito kapag may case yung cellphone mo, like for example, yung sa akin, katulad dito, meron siyang sinasabing pwede siyang mag-wireless charging, may magnetic siya. Pero kapag pinatong ko siya dito, hindi siya nag-o-automatic. Hindi siya nag-charge. Kailangan ko pantanggalin yung ating case. Although pwede ka naman mag-charge doon. Meron siya may Type-C. Meron siyang 12 volts. Meron siyang SD card. Lagay ka ng SD card. Hindi ko lang alam kung yan sa update din ng software or firmware. Then merong regular or standard Type-C. Dito sa ilalim, meron siyang lalagyanan. Yung iba binalagyan ng soft material pa to para hindi masyado magasgas. So pwede ka rin maglagay dyan tubig, papeles, and what. Sa side, meron din lalagyanan ng glove compartment niya. Yung volume niya, medyo malakas. So, i-on natin yung ating radio. So, maganda naman yung sounds niya. Kasi meron siyang tweeter dito, may speaker. Sa likod, wala akong napapansin na speaker. Pero so far, tweeter lang siguro to. And speaker sa gilid. Meron siyang controls din dito for the window, lock, and window. Okay. Ito sa side mirror, gusto mong kontrolin. Mute muna natin. Yung ang medyo annoying lang dito, gusto ko pa rin yung typical sounds ng pag-signal. Like for example, ayan. Pag i-turn right, left ko. So yung sound niya is parang warning sign. So nakikita yung signal light doon. Which is okay for visibility. Ayan o. Mas gusto ko yung tick-tick pa rin na standard na tunog as against this one. I prefer it rather than this one. Kasi parang yun yung mga warning kasi ng mga bagong mga sasakyan. Medyo hindi pa natin na explore lahat ito. So, nandiyan kasi yung sa light. Yung headlight, pwede mo siyang kontrolin kung gaano kalakas. Yung courtesy light. Yung locks, nandiyan yung settings ng locks. Windows, paano mo kung gusto mo siyang i-long press yung key fob to unlock and open windows. So, pwede mo siyang kontrolin yan. Long press inching switch to lock and close windows. So, tapos yung mismong lock sa main door. Audio display, pwede mo i-adjust yan. Audio notifications, screen, instrument. Tapos yung energy, yun nga yung sa energy consumption. And nandito rin yung settings ng consumption. So yung Odo, yung Odo kasi is 78. Hindi ko pa na confirm po paano reset yung mismo dito sa instrument cluster kasi hindi ko pa makita. Pero aralin natin yan. Nandun dito yung consumption curve. Okay. Aralin pa natin yan. Then sa vehicle, meron siya kasing remote schedule ng aircon. So nasa sayo, pwede mo adjust. Driving control, comfort driving, so bahala ka. Tapos service, nandyan din kung maintenance interval, tapos maintenance mileage. So depende sa'yo kung yung suggested kasi na maintenance ni BYD is
3 months yung or first 5,000. That's the first PMS. Pero after nung first PMS natin, every year na. As yung ADAS. So, yan yung mga settings ng parking sensor. So, meron siya. So, hindi natin alam kung in the future, i-upgrade yan. So, basically, may sensor ang Sigal. So, sana kasama to dun sa Eye of God or God's Eye ng BYD na later on ibibigay nila sa lahat ng mga owners that basically ano yan, over the air siguro yung or siguro via software update. So, hindi pa natin alam. Then system. So yun lang. Ay, kung sino nakakonect, wireless LAN, so pwede mong i-connect sa Wi-Fi. Hotspot. Cellular, yun nga, may cellular data eh. So, hindi ko natanong to kung may SIM card ba to or what. Just let me know do sa mga nakakalam. As yung general sa time zone, setting, language, and conversion. Yun lang muna yung ating sa internal na review. So mamaya naman after na schedule natin mag external review tayo. Siguro pagdating sa bahay, i-compare natin yung dimension and width ng ating BYD dun sa ating mini EV na Wuling. Yun lang muna. Thank you and have a good day. Check natin yung sa likod. So I'm 5'10". This is my driving position. Almost yung nasa ulo ko sakto lang. Yung tuhod ko, so meron pang isang mga almost a fist na bakante. Comfortably kayang makaupo ng dalawa. So tatlo kaya pa rin, mga payat lang. Ito yung doon sa likod. So meron siyang hanger dito. And the other side also. Walang speakers. Kung ano lang dito. Lagyanan lang. Okay. Mas dito meron din. Then side, meron siyang magkabila. Then yung tingnan natin yung mga previous, yung mga binigay mo na ngayon. So buksan lang natin yung kasamang mga previous. Hindi pa nabubuksan. Tirahan ko na. So meron siyang 7 kilowatt na wall charger. Tire sealant. Reflective vest. Case for the portable charger siguro yun. Yung sa naman ito bag din for the kit. Just ito yung kanyang vehicle to load. So, alam ko hanggang 2.2 kilowatts to. Pag kailangan ko buksan, hindi ko alam kung baka nandito yung tingnan natin kung nandito yung mismo yung actual na portable charger. So yun na yung portable charger. Wala nang may grounding.
Tapos mamaya siguro mag-check tayo dun sa ating mismong wall charger na matagal na nating gamit. So yan, may kasama siyang tire inflator na libre. That's good, BYD. And reflector ng triangle. Tapos may konting tools doon. Ito para saan to eh? Pang hook. Aha. So napansin natin parang walang jack, no? So check po natin doon sa ilalim kung meron siyang kasamang